God picture for today? Yes. Thank you, Lord. Sige po, basahin natin ano sabi. Dear God, I have a problem. It's me. Ano sagot ni Lord? Dear child, I have an answer. It's me. You like that? Magbabasa tayo ng Bible, mga kapatid. At samahan niyo po ako. Revelations chapter 3. Tapos pupuntahan natin Ephesians chapter 4. At saka pupuntahan din natin ang Colossians chapter 3. Okay po ba sa inyo yun? Maganda po yung patuloy tayong babasa, nagbubulay-bulay. Amen. Sige po. So first stop natin ay Revelations chapter 3. Pagkatapos ay Ephesians chapter 4. Pagkatapos pupunta tayo ng Colossians chapter 3. Okay po? Nariyan na po kayo pakisigaw malakas na Amen. Amen. So lagyan nyo na po ng pananda para hindi po magkalito-lito, para maagap po tayo. Sasabihin ko lang po kung saan talata. Ha? Ito po ang sinabi, aklat ng pahayag, Revelation, chapter 3, babasahin natin mula talatang 8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit, sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Yan ang pangako ni Lord para sa atin. Amen. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap. Si Satanas yan, mapagpanggap, mapagsinungaling. Everything that Satan is doing is just counterfeits. Lahat ng ginagawa ni Satanas ay puro pangungopia. But there is something that he cannot copy from God, and that is righteousness, holiness. Amen? Yan ang Diyos lang ang talagang pwedeng makagawa niyan. Yung kabanalan, yung katuwiran, tama ba yun? Kinukopia niya yung yung panlabas. Diba? Panlabas. Para ngayon, Valentine's. Diba? Times talaga. No? Parang mga panlabas, yung mga bulaklak. Mga kulay pulang suot. Kung pinaghandaan niyo ako ngayon, walang nakapula. Hanggang, walang nagpula. Pinakita akong pulang bag. Okay. May plastic pa, may dala-dala yung mga pag balutin niya. Okay. Diba yung mga nakapula, mga ganyan. Diba? Yung mga galo. No? Pwede bang mangyari na talagang magargo sa labas pero sa loob ay walang tunay na pagmamahalan? Amen. Tingnan mo nga katabi mo. Ayan. Masasabi mo ba sa pagtingin mo sa kanya na siya'y puno ng pagmamahal? O gusto niya nang kumawala sa kinalalagyan niya ngayon? Okay. Diba? Sabi nga nila, ang pag-aasawa daw ay isang kalagayan na yung mga nandoon na gustong-gustong lumabas. Yung mga wala pa doon gustong-gustong pumasok. Diba? Tignan niyo ito mga ito. Okay. The Church of God is moving eh. God's got an army para tayo mga pinanghinaan ng loob ngayon. Kausap pa tayo ni Lord? Amen. So lahat ito mga pagpapanggap ha, mga pagkukunwari. At grabe po ang ginagawa ni Satan ngayon. Kahapon na magkausap kami ni Kuya Neil, may sinare siya sa aking video. Kasi parating na naman yung Grammy Awards at si Lady Gaga ang na may pinakita na it's really blasphemous. Pero parang sa unang tingin ay parang talagang kakaiba. No? Parang gusto nilang ibalik at ipagmalaki na yung Big Bang Theory ang pinagmulan ng lahat ng ito. Diba? Seeing the unseeable, creating the uncreatable, diba? Making the, kumaga parang sinasabi na yung lahat ay nagsimula sa wala at nagkaroon ng Big Bang. Diba? Kaya nagkaroon lahat ng mga ganito that we don't need God. It's blasphemy. Nakakapangilabot mga kapatid. Pero pag pinanood yan sa Grammy Awards, siyempre ang mga tao ay mabubulag dahil sa mga kung ano-anong mga effects ng modern technology. Tama ba mga kapatid?
Kaya mag-ingat po tayo, huwag tayong, di ba, hindi yung buo ang pamilya nyo, simple ang celebration nyo, and you don't need to wait for February 14 to celebrate love, to celebrate Jesus. Amen? Tama ba mga kapatid? Parang Pasko, hindi mo kailangan hintayin ng December 25 to celebrate Jesus. At ngayon po, ang mahal lahat, mahal po lahat, nataon pa na ang 14 ay Sunday. Ako, dami mga naka-reserve ngayon. No? Marami rin po mga kadalagahan na mapapariwara ngayon. Malungkot po yan. Maraming mga dalaga ang mapapariwara ang buhay. Mga kadalagahang naghahanap ng tunay na pag-ibig, pero mauuto ng mga mapagsamantala. Hindi ko po sinasabing masasama ang mga kalalakihan, pero napakahirap pong tanggihan ang laman. Ang laman po ang nagpapasama sa atin dahil pinagmumukha tayong marumi, pinagmumukha tayong ganit, sakin, pinagmumukha tayong makasarili. Yan po, ganyan po kamapangarib ang laman, di ba? Pati yan, makasarili na kayo, tinan nyo laman yan, hindi kayo makainin, hindi nyo na ako matugunan. Kinakausap ba tayo ni Lord? Yeah. Kinakabahan ako actually para sa araw na ito dahil hindi ko alam kung ano po in-expect ninyo. You may be expecting something that will inspire you or make you, di ba, yung sana mapuno ako ng pagmamahal ngayon, total February 14. I'm sorry to disappoint you mga kapatid, but today my prayer is that we will be revolutionized by the Word of God, at magkakaroon tayo ng tamang pananaw at makita natin yung kasimplihan. Tama ba mga kapatid? Huwag po tayong pumayag na mapuno tayo ng inggit sa iba. Baka may mga makasalubong kayo, mga couple shirts, may mga daladalang bulaklak, may mga daladalang mga balloons, may mga daladalang mga, di ba? Tapos ang pupulan ng mga labi, tapos ang naman, di ba ako mga kapatid? Mag-ingat po tayo dahil ang mga nakikita ng ating mga mata ay pwedeng lokohin ang kaaway. Tama? Looks can be deceiving, sabi nga nila. Nandiyan pa ba kayo? So anong sabi? Nagpapanggap, nagsisinungaling, yan ang ginagawa ni Satanas. Ha? At gagamitin niya ang kahinaan ng iyong damdamin, ng iyong emosyon. Hello? Ha? Talaga pagsasamantalaan ni Satan yan. Kaya nga maganda lumapit tayo kay Lord, sabihin natin, Dear God, I have a problem, it's me. Diba? Mali ang tinitingnan ko, mali ang hinahangad ko, wala sa tamang lugar ang puso ko. Ang sagot naman ni Lord, Dear child, I have an answer, it's me. Siya ang tugon, siya ang sagot. Kaya ano sabi ng Bible? Upang malaman nilang iniibig kita, sabi ng huling part ng verse 9, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga. Ito talaga kailangan natin. Iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni luman ang iyong korona. Dahil ang magtatagumpay, gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya may aalis doon magpakailanman. Iuugit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuugit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ito ang dapat nahangarin nating lahat. Amen? Amen. Ito ang dapat nating tiyakin na meron tayo. And mind you people, ganito po yun. Pag tinignan natin, ang kwento ng Diyos ay kanya pa rin tutuparin. Ang totoo pong nangyari, yung kalooban ng Diyos, if you read the Bible, Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, it was perfect. Pero pagdating ng Genesis chapter 3, ang tao ay nagkasala. Nasira na ang plano ng Diyos. Alam niyo po, pag binasa mo ang Biblia, from Genesis chapter 3 hanggang Revelation chapter 20. Genesis 3 to Revelation 20. Buong Biblia, from Genesis to Malakay, Matthew to Revelation, Genesis 3 to Revelation 20, lahat po yan kagagawa ng tao at bunga ng kasalanan niya. Pero ang Diyos po ay araw-araw na tumatawag. Ang Diyos ay araw-araw na nag-aanyaya. Ang Diyos ay araw-araw na nagsasabi na magbalik loob tayo sa Kanya. And God is going to fulfill His plan.
Kaya yung chapter 21 ng Revelation at saka 22, doon po na-restore. Kaya yung sinabi itong iuukit ko sa kanya, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Ito po mga kapatid, mag-e-election sa Pilipinas, di ba? At maraming mga politikong mandadaya, makapwesto lang, tama? Ang hindi nila alam, wala akong kasalanan na hindi pagbabayaran. What you sow, you will reap. Your sins will find you out. Ito po ang gusto kong sabihin. Ang magtatapat pagdating po ng new heavens and new earth, doon po itutuloy ni Lord yung naudlot sa Genesis 2. Magkakaroon pa rin po ng government that Jesus, siya po ang nag-iisang maghahari sa lahat. Pero magkakaroon ng mga bagong langit, bagong lupa. Amen. Bagong langit, bagong lupa, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mong maganda sa mundo, mas maganda pa dyan. At kung ano yung mga pangit, wala na. Pero may bagong langit, may bagong lupa. Sino mga mamamahala? Ito, gagawin kong haligi. May mamamahala ang mga nagtapat habang nabuhay, na nagtyaga, pinagkaitan ang sarili ng laman, pinagkaitan ang sarili ng mundo. Di ba? Kaya do not love the world. Kaya yung mga maliligtas, na naging worldly, na naging compromiser, na nakahabag ang Panginoon, na nakabawi, hindi nawala. Pero napakamapanganib yung ganong kalagayan. Halimbawa, baka sabihin mo, basta ako, hindi man ako kagaya nila, pastor, o hindi man ako maglilingkod ng tapat na tapat, basta hindi naman ako masamang-masama, para maligtas pa rin ako. Di ba? Yung sabi sa aklat ng Korinto para lang nakatakas sa apoy. Pagdating mo sa langit, at pagharap mo sa Panginoon, at pag nagkaroon na ng bagong langit at bagong lupa, common tao ka lang. Nandiyan pa ba kayo? Pero yung mga nagtapat, yung mga nagtsaga, yung mga nagtimpi, yan ang may mga papel. Kaya naman ko kayong gusto mo maging presidente ng Amerika. Diba? Ano na po yun? Glorified body na tayo nun. Glorified body na. Hindi mo na kailangan ng aeroplano. Pwede ka na makarating ng Israel anytime you want kasi nakakalipad ka na. Diba? Ang sarap sa panahon na yun kung ikaw ay Pangulo o pwede kahit mayor. Gusto mo maging mayor ng Las Piñas. Naintindihan niyo ba ako? O kahit barangay captain, ang mga nagtsaga, ang mga nagtapat. Diba? Sabi nga, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao. Mga kapatid, gusto ko lang po itong sabihin para magkaroon tayo ng isang option, ng iba pang mas magandang, better option, sabi ng Hebrews 11. Better option, better covenant. Magandang makita mo habang sila ay nagsasaya sa kamunduhan, habang ang mga babae ay nauuto ng mga lalaking makalaman. Mga kapatid, manalangin tayo, mahabag tayo, magpakatatag tayo. Habang ang iba'y nagsasaya sa kamunduhan, do not love the world or anything in the world. Di ba sabi ng Bible? Di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Don't go there. Don't love the world. Magtiyaga ka, magtimpi ka, lumuhod ka. Pag naiinggit ka, umikit ka, umiyak ka, manalangin ka, sabihin mo kay Lord, tulungan mo ang mata kung ito ang makita yung kalooban mo. Kayo mga kabataan, lalo na di pa nakatapos mag-aral. Ako, napakaraming mga kabataan sa FB na lang, di ba? Kung ano, di ba? Sino pwede dyan? Wala akong kadate. Mas malaman-laman mo, 14 years old, 15, kaya marami napapariwara. Marami pong mga kadalagahan ng mga papariwara ngayon, nakakalungkot po yan. Hindi po ako prophet of doom, nagbibigay ako ng babala. At maaaring ikaw, isa ka sa mga may mga ka-eyeball today, I tell you, I'm telling you right now, stop it. Don't go there. You pray. Amen? Amen. Marami rin po mga pamilya ang mawawasak ngayon. Dahil may mga babae at may mga lalaki, may mga pananagutan na kasama nila ngayon ay hindi nila asawa. Amen. Amen? Ano na po yung mga nasa abroad ang asawa? Ito po yan. Mga kabataan, mga kadalagahan, mga kabinataan, paalala lang po, mas maganda kayo sa pag-aasawa para pag mag-asawa na kayo, hindi kayo kailangan maghiwalay, hindi kailangan kayo mag-abroad. Sa mga may mga asawang nasa abroad, umamahal sa buhay sa abroad, papasintabi lang po ako.
Talaga pong napakahirap yan. Hindi po yan ang normal na kalooban ng Diyos. Dahil dapat po, lalo na yung mag-asawa, dapat magkatabi lagi yan, magkasama lagi yan. Amen? Yung mga lalaki, ikaw tayo, lalaki ka, di ba? Pag nalayo ka kay Nanay Susan, napakahirap. Opo. Napakahirap po niya. Nasa bahay ka, nasa abroad ang asawa mo, may mga nag-aalaga ng anak mo. May mga kasama ka. Kung babae kang naiwan, darating ang araw, mamimiss mo ang asawa mo, malulungkot ka. Napakahirap lalo sa lalaki. Pag lalaki ang naiwan dito, mga 1 linggo, mamimiss pa yung asawa na yan. After mga 1 week, yung labandera, gumaganda na yan. Yung kusinera, sumisexy. Hindi ko po sinabing ang mga kusinera ay hindi sexy, ang mga labandera ay hindi maganda. Hindi po. Marami talaga magaganda. Bilang daw ako kinabahan. Opo. Diba? Ang mga yaya. No? Ang mata natin ay pag nahiwalay ka sa asawa, malayo ka, tapanganin. Hindi dapat maghiwalay. Huwag na kayo mag-asawa kung maghihiwalay kayo dahil sa pinansyal. Magtrabaho na muna at mag-ipon. Hindi ko na alam kung paano ko babalik dito. Nasa verse pa lang tayo. Ano po, kausap ba tayo ni Lord? Alam ko marami nang galit sa inyo sa akin. Mahal ko po kayo sa pag-ibig ni Lord. Ayoko po magpakyut. Gusto ko po magpagamit kay Lord. February 14, linggo na taon. So, sorry for salamat po sa pagkiko. Napakabuti niya sa akin. Kausap tayo, no? Amen. Opo, ha? Okay, paalala lang po yan. Kaya kung may kilala po kayo na mag-asawa, magkahiwalay dahil nasa abroad ang asawa, naku, talagang panalangin niyo po maigi. Kayo pong mga anak, huwag kayong pumayag sa mga magulang nyo na kailangan simplihan niyo ang buhay. Ha? Kasi may nagsumbong sa akin, alam mo po sir, ayoko na nga rin sana mag-abroad eh. Kaso yung mga nakasanayan yung mga anak ko, sabi nga sa akin, mag-abroad na lang daw ako uli. Mahirap talaga pag may mga nakasanayan. Sandali lang po magpapasintabi uli ako. May mga iba na talagang lehitimo na talagang kailangan mag-abroad dahil kailangan na. Maganda nag-uusap po kayo, yung di po, sige, 2 taon lang to. Magtulungan tayo. Ang iba po kasi, 20 taon na hindi pa bumabalik. Kasi pag naka-abroad na, kung ano-ano mga dinadagdag na hindi kailangang idagdag na wala sa plano, kaya tuloy tumatagal doon sa dapat na hanggang dito lang. Parang tayo, counseling tayo sa sleepot. Ha? Mahal ko po kayo sa pag-ibig ni Lord, ha? Tulungan niyo po ako rito. Kailangan matapos tayo ng alas 10 para may second service pa po tayo. Okay? Ephesians chapter 4. Dahil dito, verse 25, nasa 25 po ako. Itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Agad ninyong pauwiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Amen? Do not give the devil a foothold. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ang makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubuliw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at mahawain sa isa't isa, magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos pamamagitan ni Kristo. Binasa natin to last Sunday rin, di ba? Kailangan ko lang ulitin para ma-remind tayo. There are a lot of things that we need to entrust to God. Amen? Kailangan natin isuko, kailangan natin ipagkatiwala. Punta natin Colossians chapter 3. Ano ang pag-asa natin? Kasi sa totoo lang, alam na naman natin yan. Alisin na natin yan lahat ng mga hindi tama. Tama po? Ano ngayon dapat natin makita? Puntahan natin Colossians chapter 3. Magbasahin natin mula talatang 5 hanggang 10. Dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Nakita niyo po yun? Hindi po ako nagsabi niya, ng Bible po. Ha? At ito ang mga bagay na kailangan nating sabihin. I'm sorry to disappoint yun pong mga ang sinasama, ang mga fina-follow ninyo are the likes of Joel Austin, Joyce Myers, Benny Hinn. Ito yung mga sinasabi ng it's love, love, love. It's peace, peace, peace. It's joy, joy, joy.
Nakakatuwa po kung perfect world ang meron tayo. Kasi posible ang love, ang peace, ang joy sa perfect world. Pero ang mundo natin ay hindi po ganun. Hindi po pwedeng yung nangangalo niya, dadalo na sasabihin mo, love, love, love. Hindi po. At itong linggo na to, nung nag-check po ako ng FB, nakita ko si Bo Sanchez may pinost. At ang pinost ni Bo Sanchez po ay isang video. Video ng isa sa talagang ang libro niya ay ginamit din ng Panginoon sa akin at ginamit sa marami sa atin, si Rick Warren, Pastor Rick Warren. You know, Pastor Rick Warren, Purpose-Driven Life book. Opo. At ang sabi ay, ibinasa ko yung nakasulat doon na pinost ni Bo Sanchez. Sabi niya, although I'm a Catholic leader, I love a lot of preachers, so etc. etc. Tapos sabi niya, at isa doon ay si Rick Warren. Nasabi nga ni Rick Warren, sabi niya, isa sa pinakapaborito niya at madalas ang pinanunood ay ang Catholic channel. At isa sa gustong-gusto niya ay yung Divine Mercy. Nagulat po ako nun because this is Rick Warren. So ginawa ko, pinanood ko yung video. Totoo po. Now, ano ibig ba nito? Sabihin, anti-Catholic tayo? Hindi po. Ang gusto ko pong sabihin ay simple. Hindi pwedeng magkakaroon ng unity ang lahat ng relihiyon. Bakit? Dahil iba-iba ang doctrines about God. Kung ang doktrina mo tungkol sa Diyos ay hindi biblical, hindi matutuwa ang Diyos. Kung ang doktrina mo ay hindi pagsunod sa salita ng Diyos, hindi Diyos ang sinusundan mo. Satan is a liar. He is a deceiver. He is like a roaring lion looking for someone to devour. Yan si Satanas. Si Satanas ay manloloko. Ika-counterfeit niya lahat ng tungkol sa Diyos para ang tao nilangin at ilayo sa Diyos. Lalo na ikaw, kung halimbawa ayaw mong isuko ang mga kahinaan mo, pero gusto mong lumapit, kunyari sa Diyos. Ikaw ang isa sa mga maloloko ni Satanas. Dahil ang mangyayari, ibibigay niya yung gusto ng laman mo, pagkatapos sasabihin niya sa iyo, pwede kang makarating sa langit. Hindi po. Di sinsanay, hindi na namatay si Kristo sa cross kung gano'n lang. Ecumenical movement ang tawag dyan. Yung mga nag-unite na iba't ibang religions. Pwedeng magsama-sama para mag-pray para sa isang pangulo. Okay? No. Pwedeng magsama-sama para mag-agree. Pero yung mag-pray kayo, parang imposible kung magkasundo kayo kasi hindi pare-parehong Diyos ang tinatawagan nyo. Message po ba ito, mga kapatid? Kaya nagulat ako dahil ano nangyari kay Rick Warren? Sorry po mga kapatid. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong like ng like. Ako hindi ko nila-like ang page si Joel Austin. Because Joel Austin is a hypocrite. Joel Austin is a compromiser. Napakahirap po ng mga mega churches. Ang mga mega churches, napakalaki na dapat nilang i-maintain. Ang labanan dyan ay bilangan, paramihan ng tao. Mga kapatid, ang pagdating sa langit ay hindi paramihan ng tao, kundi patapatan, pabanalan. Ang ipag-pray natin dito na huwag tayong magkonsintihan na magawa natin ituwid ang isa't isa para totoong mahalin natin ang isa't isa na ang Diyos ang naluluwalhati. Amen po mga kapatid. Na ano po talaga ako, nasaktan ako doon, nasaktan ako. Ang ginagawa nito mga tao ito. That is a very powerful, very influential video. Dahil lahat na mga hindi nagbabasa ng Bible, na natutuwa kay Rick Warren, hindi na magbabasa ng Bible, paligpinggan na lang yung sinabi niya at lahat mauutunan. Open your Bible, people! Read your Bible! Pray to God! It's personal! Salvation is personal! Amen. Kahapon habang nagpe-pray kami dito, nilitaw ko ng Panginoon, yung sinabi ni Oswald Chambers, Christians should focus on Jesus, not on other Christians and churches. When you focus on Christ, you will go to heaven. Kasi Jesus is the way, the truth, and the life. But when you focus on Christians, you will go to hell. Because not all Christians are following Jesus. Amen. If you look at other churches, you may not go to heaven. Because not all churches are following Jesus. I love you with the love of the Lord. Tama po? Amen. Napakabigat po nito. Dapat nang mawala sa iyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin. Mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimot na isang uri ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Sandali lang po.
Ayan na naman. Di ba? Binasa rin natin sa Galatians chapter 5, hindi may kakailangang gawa ng laman. Isa doon ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So meaning, religion is of the flesh. Magawaing makalaman ang relihiyon. Laman ang napupunuan yan. Di ba? Laman yan. Halimbawa ikaw, at least naka-attend na tayo today. That's the flesh. Ang kailangan nasa puso mo ngayon, you need to talk to God. You need to listen to God. You need to hear what God is saying. You need to bring something in this place, from this place, going home, something that will feed your spirit, that will strengthen your heart, that will change your life. Yan ang kailangan natin. Hindi yung nakaupo ka, nakarinig ka, at nagampanan mo ito. That is religious duty. Ang kailangan mo ay may marinig, Lord, that I may be able to hear you today. That you will change me from the inside out. Tama po mga kapatid. Kaya ko po pinapalala ito. Ano sabi? Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Ang linaw mo, napupuot. Napupuot. Mas mabait pa ba si Joel Austin kay Lord? Mas mabait pa ba si Rick Warren kay Lord? Mas mabait pa ba sila na nagsasabing, di ba, kahit makasalanan ka, mahal ka ng Diyos. Totoo yun. Lahat ang makasalanan, mahal ni Lord. Pero kailangan yung makasalanan. Kilalaning banal ang Diyos, magsisi. At kaya tayo dumadalo dahil hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ang tulong ni Lord. Kailangan tayo sumuko. Tama ba mga kapatid? Noong una, ano sabi rito? Nang pinag-aharian pa kayo ng masamang pita, namuhay rin kayong kasakasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw, malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao. Yun po. Yun ang ating papel. You want practical application? What are we supposed to do? Hinubad na ninyo. Yun pa gagawin natin. So ngayon nandito ka, dumadalo ka, nakikinig ka. Alam mo ang ginagawa mo sa spiritual? Hinuhubad mo yung lumang ikaw. Hinuhubad ko yung makasalanang Jonathan. Hinuhubad ko yung mainggiting Jonathan. Hinuhubad ko yung lumang pagkatao, yung masamang mag-isip, yung puno ng galit, yung... naiintindihan niyo ako mga kapatid? Hinuhubad mo yun habang nasa presensya ka ng Panginoon. Ano sabi mga kapatid? Ayan o, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. So hinubad mo yung luma, nagbibihis ka ngayon ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Nakita niyo yun mga kapatid? Upang maging ganap. May mga humahad lang para maging ganap. Pag sinabing ganap, mature. Pag sinabing ganap na perfect, nag-grow, nag-mature. Ito ang prayer natin. Tuwing Saturday morning watch, yan ang pinagpe-pray that all of us will mature. All of us will grow in the Lord. Kasi pag lahat nag-grow, mga kapatid, pag lahat tayo lumago, natuto, napalapit sa Panginoon, ang mangyayari mga kapatid,